po sa inyo lahat. Kumusta na po ba kayo? Okay, sa umaga pong ito, atin pong ipagpapatuloy ang serye natin sa Kolosas. Tayo po ay nakatapos na sa Kabanata 1. Ngayon po ay nasa chapter 2 na po tayo, pero bibigyan muna natin ng pansin yung 1 to 4 na binasa ng ating presider. Bago po yan, tayo muna po ay manalangin. Muli po, aming Amang banal, makapangyarihan po sa lahat, pinagmula ng lahat ng bagay, may kontrol sa lahat ng pangyayari sa sandaigdigan, sa langit at sa lupa. Pinupuri po namin kayo sa magandang umagang ito na pinagkaloob nyo sa amin. Salamat sa aming buhay. Salamat sa pagsusustain ninyo sa amin, sa hininga, lakas, karunungan, kakayahan ng mga bagay na nagagawa namin ang aming mga bokasyon o anumang mga ginagawa namin sa ikararangal ng inyong dakilang pangalan, iyon ay dahil lamang sa inyong patnubay. Pinupuri ka namin sa magandang umagang ito at sa patuloy na pagpapakita ng inyong pagmamahal sa amin. Mula nang kami iligtas at sa patuloy na pagliligtas ninyo, patuloy niyong ipapadama, patuloy niyong igagawad sa amin ang inyong pangangalaga. Sa paraan po ng pagtuturo ng inyong salita, lalo sa umagang ito, sa aming pakikinig, sa pag-aaral, pagpapahayag ng inyong banal na aral, dito po namin nakikita at naintindihan ang inyong mga kalooban. Pinapaunawa nyo sa amin sapagkat ito po yung nais ninyo sa amin. Hindi lamang kami iniligtas ninyo ng inyong biyaya sa tiyak na kapahamakan, kundi patuloy at patuloy na pinangangalagaan ninyo kami bilang mahal nyo po kami sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa umagang ito, sa aming pagtalakay sa aklat ng Kolosas, Kabanata 2, 1-4, pagpalain nyo po ito, na hindi lamang po namin pakikinggan ito, kundi tulungan niyo po kami na maintindihan ito, na mas lalo pa naming makilala ang dakilang kaisa-isang bugtong na anak mo na inyong sinugo dito sa sanlibutan upang kami ay abutin sa aming kalagayang makasalanan, mas lalo pa namin siyang makilala ng lubusan sa pamamagitan po ng aming pag-aaral ngayong umaga. Kaya hinihiling po namin, Ama, sa patnubay ng Santong Espiritu, samahan niyo po kami at bigyan ng kaunawaan at tulungang sampalatayanan, paniwalaan ang mga aral ng inyong salita at ito'y maipamuhay namin sa pang-araw-araw. Papuri, karangalan ay binibigay namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po kay Henry Allen Ironside, noong panahon, siya po ay 1876 to 1951. Siya po ay isang prominent Canadian-American Bible teacher, pastor, and author known as the Archbishop of Fundamentalism. He served as the pastor of Moody Memorial Church of 18 years. Meron po siyang sinabi tungkol po sa assurance, kasiguruhan, katiyakan. Ito po ang kanyang sinabi. Isang matandang lalaki ang nagsabi kay Henry Allen Ironside, hindi ako magpapatuloy hanggat hindi ko alam na ako ay ligtas na. O kung hindi ay alam kong wala ng pag-asa na maghanap ng katiyakan dito. Gusto ko ng isang tiyak na patotoo, isang bagay na hindi ako maaaring magkamali. Sumagot si Ironside, ipagpalagay na nakakita ka ng isang anghel sa isang pangitain na nagsabi sa iyo na ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Sapat na ba yon para pagbatayan?
Oo, sa palagay ko, tama ang isang anghel. Nagpatuloy si Ironside, ngunit ipagpalagay na sa iyong higaan ng kamatayan ay dumating si Satanas at sinabing, ako ang anghel na iyon. Nagbagong anyo upang lilangin ka. Ano ang sasabihin mo? Hindi po nakapagsalita ang matandang lalaki. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ironside na binigyan tayo ng Diyos ng isang bagay na mas maaasahan kaysa tinig ng isang anghel. Ibinigay niya ang kanyang anak na namatay para sa ating mga kasalanan at nagpatotoo siya sa kanyang sariling salita na kung magtitiwala tayo sa kanya, lahat ng ating mga kasalanan ay mawawala, papatawarin. Sinabi ni Ironside ang 1 John chapter 5 verse 13, malalaman mo na mayroon kang buhay na walang hanggan. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi pa ba sapat yon para pagbatayan? Ito ay isang liham mula sa langit na nahayagan para sa iyo. Ginamit yon ng Espiritu ng Diyos upang magdala ng katiyakan sa puso ng matandang lalaki. Napakaganda po ng kanyang pinaliwanag tungkol sa assurance. Alam nyo mga kapatid, wala pong ibang batayan sa ating katiyakan ng kaligtasan maliban po sa salita ng Diyos. At alam natin, ang salita ay si Kristo. Maliwanag po yan sa John chapter 1 verse 1. Mula sa pasimula siya ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At sa verse 14 ng John chapter 1, naging tao ang salita. Si Christ po yon. Alam nyo mga kapatid, sapat po si Kristo. Tinatalakay natin yan sa Kolosas, sa mga nakaraan. Si Kristo, sapat sa ating assurance of salvation. Sapagkat siya po ang ating nag-iisang tagapagligtas, wala nang iba. Tinapos niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years na ang nakalilipas. It is finished. Yun po ang katagang sinabi niya bago siya nalagutan ng hininga. Sa ating teksto, alamin natin mga kapatid ang tungkol sa kasapatan pa rin ni Kristo. Saan po? Sa usapin ng ganap na pagkaunawa. Full assurance in understanding in Christ. So, ang Colossians chapter 2 po, verse 1 to 4, ay nakasentro po sa ganap na kasapatan ni Kristo na binibigyan din ng seguridad, katiyakan, at karunungan ng isang mananampalataya. Mga kapatid, matatagpuan lamang kay Kristo. Sa halip na tradisyon ng tao, mga legalistikong gawain. Hindi po yon. Sinasalungat po ni Pablo ang pinaghalong sinaunang gnostisismo, legalismo ng mga Hudyo at pagsamba sa mga anghel. Kasi sumasamba sila sa angel. Inangkin ng mga bulang guro na ito na ang pananampalataya daw po kay Jesus ay hindi sapat. Grabe po. Na nagmumungkahi po sila na ang special na kaalaman o mahigpit na pagsunod sa mga batas seremonyal, mga paghihigpit sa dieta, sa tungkol sa pagkain, mga kapistahan, ay kinakailangan para sa kabuuan daw. Dagdag ito mga kapatid. Ang mga maling aral na ito ay nag-aalok ng mga lihim, nakahihigit na espiritual na karanasan na nagpapahina sa pagiging simple po ng Ibanghelyo. Napakalinaw naman ng Ibanghelyo ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa buod po ng siping ito o talatang ito ay kumakatawan po sa isang masasabi nating madamdaming pakiusap mula kay Pablo na manatiling nakabatay sa kasapatan ni Kristo, na pinoprotektahan po ang iglesia mula sa mapanlinlang na aral o doktrina
sa pamamagitan po ng pagdidiin, sa pagkakaisa, pag-ibig at kapuspusan ng karunungan na matatagpuan lamang kay Kristo. Ganun po, dapat protektahan ng iglesia. Alam natin sa panahon ngayon, napakaraming lumilitaw na aral. Nakakalungkot, maraming mga mananampalataya. Sana hindi tayo kasama doon. Minsan nakadepende po sila sa mga panaginip. Ay alam natin, ang panaginip, ayon kay Haring Solomon sa mga ngaral, ay bunga ng maraming alalahanin. Tama, noong unang panahon, sa pagpapahayag ng Diyos, ginagamit ang panaginip. Pero complete na po ang Bible. Baka tayo managinip mamaya, baka mamayang gabi managinip ka, yayaman ako kinabukasan. Kaya na maraming napuprostrate. Kasi hindi po yun ang batayan. Ang batayan natin ay salita ng Diyos. So mga kapatid, kaya pag-usapan po natin the sufficiency of Jesus Christ, the full assurance of understanding in Christ. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga, ang kasapatan ni Jesucristo, ang ganap na katiyakan pagkaunawa kay Kristo. Ang summary ng ating mensahe ngayong umaga, ang katiyakan ng pagkaunawa sa buhay ng mga mananampalataya ay lubhang mahalaga sa usapin ng katotohanan ng Ebanghelyo. Wala po tayong pagbabatayan kundi yung katotohanan ng Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay si Kristo. So, sabi po ni Jonathan Edwards, si Jonathan Edwards ay 1703 to 1758. Siya po ay isang foundational American theologian, philosopher, and revivalist preacher. Ganito po ang pagkabanggit niya tungkol sa katotohanan ng Ebanghelyo. Itinuturo niya na ang tunay na katiyakan ng pagkaunawa sa katotohanan ng Ebanghelyo ay hindi lamang intelektual na pagsang-ayon o isang pansariling damdamin, kundi isang direkta at espiritual na perception sa kagandahan at kahusayan ng mga banal na bagay o divine things. Iniba niya ito mula sa isang maling katiyakan na umaasa sa walang batayang kumpiyansa o emosyonal na mga matataas na puntos. Mga kapatid, this is a direct and spiritual perception of the beauty and excellence of divine things. Mahalaga po, ang spiritual na bagay ay mahalagang maunawaan natin. At lahat, ito po, intindihin natin. Kung ikaw ay mananampalataya, lahat ng mananampalataya ay pinananahanan ng banal na espiritu, kaya tiyak po, maiintindihan po. Lagi ko pong sinasabi sa pulpito, ang believers ay persuaded na kung ano ang tinuturo ng Scripture. Ang pinipersuade natin o kinukumbinsi ay ang mga di pa mananampalataya. Kasi patay sila sa espiritu. Kailangan nilang madinig ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. So, mga kapatid, may tatlong bagay tayong pag-uusapan. Ang katiyakan ng pagkaunawa, verse 2. The assurance of understanding. Pangalawa, si Kristo bilang ang imbakan. Christ as the storehouse. Verse 3. Pangatlo, the depensa o ang depensa laban sa panlilinlang. The defense against deception. Verse 4. So, unahin natin, anong sinasabi doon sa verse 2b? The assurance of understanding, ang katiyakan ng pagkaunawa. Sabi po sa verse 2b, B nga po, B. Sorry. Basahin na natin ang buo. Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig, ito po yung B. At magkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Pero tingnan muna natin yung verse 1 to A.
Dito po, para bago natin tingnan yung katiyakan ng pagkaunawa, dito po mapapansin natin na may matinding pakikibaka at pag-ibig ni Pablo. Bakit po? Inilalarawan ni Pablo ang isang malaking pakikibaka o paghihirap para sa mga mananampalataya. Binibigyan diin ang kanyang malalim na pangangalaga at pagmamahal sa kanila, lalo po hindi pa sila nakikita ng harapan. Grabe po si Paul. Ang pakikibaka ni Pablo para sa mga taga-Colosas at taga-Laodicea ay hindi lamang po physical na pakikibaka, kundi isang maalab, naghihirap at mahalagang pakipagbuno sa Diyos sa panalangin para sa kanilang espiritual na kalusugan. So yun po si Pablo. So nilalayo ni Pablo na sila ay magkaisa sa pag-ibig. Verse 2a. Ang sabi po ng verse 2a, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig. Gaya ng ating prayer kanina, magandang makita sa isang iglesia, group of believers, ay nangingibabaw yung pagmamahalan. Dahil yun naman ang command talaga ng Diyos, love one another. The identify ng isang disipulo ay pag-ibig. Minahal ko kayo, kaya kayo'y magmahalan. So ito po yung pinagpipray ni Pablo sa kanila. Binibigyan pansin dito ang kadalisayan ng doktrina o aral na pinapanatili sa pamagitan ng bigkis na Kristiyanong pag-ibig na pumipigil po sa pagkakawatak-watak. Nakakalungkot kapag mayroong division sa church. Pero kung mangingibabaw yung love, napakaganda po. Nais nga po ni Pablo na ang kanilang mga puso ay magkaisa sa pag-ibig upang magbigay ng katiyakan. Alam nyo mga kapatid, ang tunay na katatagang Kristiyano ay isang pagsasama ng isang matatag na kaisipan sa katotohanan ng Ebanghelyo, katotohanan ng Word of God, isang mapagmahal at nakakaisang puso sa pag-ibig. Because God is love. Ngayon, tingnan natin ang katiyakan ng pagkaunawa. The assurance of understanding to be. Ito po ay nakatuon sa kahalagahan ng paglago ng mananampalataya sa lubos na katiyakan ng pagkaunawa. Kasi kung hindi tayo lumalago sa salita ng Diyos, kung hindi tayo lumalago sa pag-aaral ng kanyang salita, ay hindi po malulubos yung assurance natin sa pagkaunawa. Kaya ang pag-aaral ng salita ng Diyos ang kailangan hindi dahil sa runong natin, hindi dahil sa matalino tayo, sa gabay pa rin ng banal na Espiritu. Ang blessing, pinananahanan tayo ng Holy Spirit. Siya nagkukumbikta sa atin, siya nag-illuminate sa atin para maintindihan natin ang Word of God. Ang tanong, big question, how about your ating Bible? Nabubuksan pa ba? Kayo na lang nakakaalam niyan. So, hindi lamang ito kaalamang intelektual mga kapatid, kundi isang malalim at karanasang katiyakan na naghahatid sa pagkakaisa. Yun dapat ang family of God. Masayang pamilya ng Diyos na mayroong unity in love. So, kapag naunawa natin ang karunungan tungkol kay Kristo, buga nito, unity. Unity in love. Dahil si Kristo ang nagpatunay ng tunay na pag-ibig nung ialay niya ang kanyang buhay. Ano ba sinasabi ni John sa 1 John? Binigay niya ang kanyang sariling buhay. Ganon din, ini-encourage ang mga nakay Kristo. Ipakita natin yung love sa pamamagitan ng pag-aalay din ng ating buhay sa ating mga kapatid.
So mga kapatid, ang pagkaunawa o malalim na pagkakilala kay Kristo, maliwanag po ito ay naghahatid ng tunay na pag-ibig dahil nga po na binanggit ko na kanina, God is love. Nangingiti ako nung pinapatugtog ni Deacon Edmundo sa aming sound system, yung Ang Diyos ay Pag-ibig. Napakaganda nung awitin, yung kinakanta ng marami lahat. Sa pagmamahal ng Diyos, ay talaga namang maintindihan mo kung paano tayo minahal ng Diyos. So mga kapatid, pagkakaisa at pagpapalakas ng loob, maliwanag yan sa verse 2, ang isang pangunahing layunin ni Pablo sa pakikibaka ay ang kanilang puso ay magkaisa sa love, na naghahatid ng pagkakaisa sa loob ng iglesia na masasabi nating magsisilbi po itong protection laban sa mga huwad na guro. Napakaganda po. Kaya yung dinidiin natin, magkaroon talaga tayo ng assurance, full assurance sa understanding natin. So, ang tunay na karunungan ay hindi para sa isang lihim na piling tao. Hindi po. Ito yung maganda po, kundi para sa lahat ng mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Magkakaroon po talaga tayo ng wisdom and knowledge kapag tayo'y patuloy na nagbabasa ng banal na salita. Tayo bilang mananampalataya, nasa atin ang karunungan and knowledge kay Christ mismo. Bakit? Nasa atin si Kristo eh. So, na ito ang susi sa espiritual na paglago at kaginhawaan. Alam nyo, ang tunay na kaginhawaan, unity and love, ay nagmumula sa pagkaunawa sa banal na kasulatan. Ang problema po mga kapatid, paano magkakaroon tayo ng malalim na pagkaunawa kung hindi talaga tayo nagbabasa? Mga kapatid, nabiyayaan na tayo ng pagkaunawa, magmula nung tayo mabuhay sa Espiritu, binigyan tayo ng kakayahan through the guidance of the Holy Spirit na maintindihan natin ang Scripture. Gaya na nabanggit ko sa inyo noon, nung araw. Kasi tumutugtog ako sa isang charismatic na gawain, binigyan ako ng Bible. Pero pag binabasa ko, ang sarap matulog. Madali ako makatulog. Dahil patay ang Espiritu eh. Pero once na ikaw ay mabuhay sa Espiritu, bibigyan ka ng kakayahang umunawa ng banal na kasulatan. Pero dahil sa ating kahinaan, umiiral minsan ang salitang, katamaran. So mga kapatid, ang tunay na kaginawan nga po ay yung malalim na pagkaunawa. Ang pinupunto natin, ang katiyakan ng pagkaunawa ay kapanatagan ng puso. Walang agam-agam. Walang takot humarap sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Bakit po? Dahil siya mismo ay bilang tanging imbaka ng banal na karunungan at kaalaman na nagbibigay sa mga mananampalataya ng kumpiyansang katatagan laban sa maling aral. Alam nyo mga kapatid, ang daling mahata kapag mababaw po tayo, pag kulang po tayo sa kaalaman. May magbabahagi lang ang tatamis ng dila, ng paliwanag. Ay pag hindi mo alam ang scripture, pag hindi mo alam ang karunungan at kaalaman tungkol kay Kristo, malaking problema po. Ito po yung sinabi ng mga Puritano, Puritan view about assurance of understanding. Ang pananaw ng mga Puritan sa lubos na katiyakan ng pagkaunawa ay isang ganap at karanasang kaalaman kay Kristo. Take note, kaalaman kay Kristo bilang tanging imbaka ng banal na karunungan na nagbibigay sa mga mananampalataya ng kumpiyansang katatagan laban sa maling turo. Hindi lamang ito intelektual, kundi isang matibay na paniniwala
bigkis ng pag-ibig na nakaugat sa kasulatan. Grabe po. Maganda po yung kanilang pananaw ng mga Puritano. Kaya unang challenge natin sa unang main point natin, mga kapatid, napakahalaga na lumago tayo sa pagkakilala kay Kristo. Lumago po tayo dahil sa Kanya mismo nakaimbak o nakatago ang kayamanan ng karunungan at kaalaman. He is Word. Siya yung salita. Pag-aralan natin, mga kapatid. Aminado naman tayong lahat sa ating henerasyon. Nahatak tayo ng mga media. Pagbukas mo pa lang ng cellphone, pag maganda-ganda ang TikTok, napapanood natin. Pero minsan parang tanggapin natin o hindi, karampot man minsan yung pagbubulay ng salita ng Diyos. Huwag naman. Bigyan natin ng pansin. Ikalawa po, Christ as the storehouse. Si Kristo bilang imbakan ng karunungan at kaalaman. Ang sabi po ng verse 3, pansinin niyo ang verse 3. Na sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman. Kaya pag malalim po ang pagkakilala natin kay Kristo, especially the promise of Christ, yung ebidensya ng biyaya tungkol kay Christ, ang dami na pwede nating malaman kay Kristo. Hindi lamang siya giver, hindi lamang siya lover, hindi lamang siya savior. Siya mismo ang pundasyon ng ating pananampalataya na hindi magigiba. Ano ba yung palabas sa TV na hindi magigiba? Kidulpi yata yun. So mga kapatid, direktang sinasalungat ng talatang ito ang idea na ang karunungan at kaalaman ay matatagpuan ng, kumbaga, sinasalungat po dito ni Pablo sa idea na ang karunungan at kaalaman ay matatagpuan ng hiwalay kay Kristo. Yun ang sinasalungat ni Pablo. Maliwanag na sinabi ng verse 3, lahat ng espiritual na kapagliligtas at banal na karunungan at kaalaman ay tanging sa Kanya lamang matatagpuan. Bakit po? Sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Kay Christ po. Ngayon ang tanong, gano'n natin kakilala si Kristo? Maliwanag na sa chapter 1, tinalakay natin, inisa-isa natin, na magmula nung madinig ng mga kapatid sa Colosas ang Ebanghelyo, sila po ay pinanalangin ni na Pablo, mas lalo silang lumago sa kaunawaan, karunungan, tungkol sa kalooban ng Diyos. Nagpatuloy po yung ating pagtalakay dyan. Ito po isang mahalagang haligi ng mga reformador. Alam po ba ninyo, mga reformador talagang sila po, ang haligi nila ay yung kayamanan talaga ni Kristo, yung karunungan talaga ni Kristo, na nangahawak sa katotohanan ng Ebanghelyo. So, dahil ang lahat ng banal na karunungan at kaalaman ay matatagpuan kay Kristo, anumang espiritual na turo, tradisyon ng tao, pilosopiya na nakaturo palayo kay Kristo, o nagdaragdag sa Kanyang ginawa sa krus, wala pong kabuluhan yan. Mapanlin lang po na aral yan. Ang daming matatamis ang dila. Kapag wala kang alam tungkol kay Kristo, wala kang alam sa Scripture, baka oo nga tama naman si brother Biblia din ang ginagamit Naalala ko doon sa Sumandig Pastor, may nagpupunta po dito Biblia din po ang dalay. Mahusay pong manalita. Bay, kayo mumukas, yun pala. Saksi ni Jehovah. Dahil lahat ng kayamanan ay kay Kristo, mga mananampalataya ay hindi kailangan maghanap sa ibang lugar. Ano yung ibang lugar? Halimbawa, pangitain. Naku po, dami na napapahamak sa pangitain na yan. Tama naman nung hindi pa nga po kumpleto ang Biblia, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng pangitain. Diba?
Pero wag na po nating pansinin ngayon. Complete na po ang Bible, revealed na po yung Word of God. Tulad ng yung sinasabing wala na yung aking pangitain, mga pagpapahayan ng angel. Nabanggit ko kung meron pong iglesia na dating kasama namin sa association, wino-worship nila ang angel. Hindi ko na ituturo sa inyo, baka makasamba pa kayo dun eh. Para makamit lamang ang espiritual na kapanahunan, ay babanggitin nila yung mga bagay na yan, mga pangitain. Ako, yan, nagigira na naman. Dadating na ang Panginoon. Paulit-ulit lang ang gera eh. Hindi po makakamit yung mga panahon kung kailan mangyayari sapagkat sapat na si Kristo. Maliwanag sa ating mga nakaraang pag-aaralan tungkol sa kasapatan ni Kristo. Binanggit ko yan kanina. Ngayon, yung nakatago na binanggit natin talata, nangangahulugan na nakaimbak po. Yun po ibig sabihin. Kaya nga po, Christ as storehouse. Hindi ito nangangahulugan na itinago ni Kristo ang karunungan at kaalaman para sa atin. Ang blessing, lahat ng mananampalataya, inihahayag po yung kanyang wisdom at kaalaman. Kundi siya ang natatanging kayamanan na nag-iimbak nito para sa atin. Kaya nga Christ-centered po eh. Kasi walang ibang sinugo ang Ama kundi si Kristo. Si Kristo, para makilala natin ang Ama, si Kristo ang nagpapahayag. Ang sabi ni Christ, ako'y nagpunta dito para ipahayag ang kalooban ng Ama. At yun ang aking sinusunod. Napakalinaw po. Si Kristo ang lahat ay akmang-akma rito sa mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Alam nyo, anumang filosofiya na binabanggit ko, karunungan o espiritual na karanasan ay na hindi nagsisimula o nagtatapos kay Jesus ay isang mapanganib na maling akala. Kaya ingat po tayo. Kung hindi yan nakaangkla kay Christ, kung hindi yan nagpapakilala tungkol kay Christ, may problema po yan. Kaya nga po mga kapatid sa Christ Redeemed Church o sa lahat na nandito, napakahalaga po ang ginagawa nating pag-aaral. Ang mga tagapagturo natin, nagtuturo ng Sunday School, nagsisikap ang mga yan na pag-aralan ng mga lesson, pero pagtsagaan po natin. Hindi dapat pagtsaga eh. Parang nagtsatsaga ka lang makinig eh. Mag-aral eh. Kundi maglaan tayo ng panahon. Sunday School, Bible Study, Fellowship. Bakit Fellowship? Bawat fellowship ng mga mananampalataya, nag-aaralan yan. Nagbabahagi na niya ng salita ng Diyos. Mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Nandun po yung pag-aaral. Alam pa ninyo, kung babalikan natin ang early church, panahon ng mga apostol, ano po ang ginawa nila? Nanatili sila sa aral ng mga apostol, fellowship, pananalangin, at pagpapira-piraso ng tinapay. Kaya ang blessing, ang early church nagpatuloy. At yung mga apostol at gospel bearer na nabiyayaan tayo sa ating panahon dahil nagpalipat-lipat yan, nag-transfer, pangangaral, inabot tayo. Tayo ngayon sama-sama. Because of Christ. Because of the gospel of Christ. Diba? Kung isang tao ay nakay Kristo, hindi na nila kailangan pumunta sa ibang lugar para sa spiritual na karunungan at kaalaman. Biblia na lang. Ang simpleng ibanghelyo po, hindi kailangan ng Kristiyano ang mga komplikadong misteryo. Kailangan nila ang paglago at karanasang kaalaman sa misteryo mismo ni Christ. Matagal na panahon, natalakay natin yan, matagal na panahon na inilihim. Pero inihayag ng Diyos ang tungkol sa hiwaga ni Kristo. Ang point natin, sapat na si Kristo.
upang mapuno tayo ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman. Christ as the storehouse of wisdom and knowledge. Siya po yung imbakan. Kaya kilalanin natin ang lubusan. Kaya pangalawang challenge sa ating second main point, mga kapatid, walang ibang tinuturo ang banal na kasulatan tungkol sa katiyakan ng pagkaunawa sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Lahat ng ito, wala nang iba masusumpungan kundi kay Kristo lamang mismo. Wala na pong iba, kay Kristo lang. Siya ang katotohanan, siya ang ibanghelyo, siya ang biyaya para sa atin. Kaya nga tayo ay patuloy na lumago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. Ito yung challenge ni Peter sa kanyang sinusulatan na lagi nating kinuquote, yung 2 Peter chapter 3 verse 18. In context, meron kasing bumabaluktot sa mga pinapaliwanag ni Pablo. Kaya ipinasok ni Peter yung lumago tayo sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. Ang ending nga ay para sa kanyang glory. Kasi kapag malago na malago tayo sa Panginoong Jesucristo, pagdating ng panahon, mapupulfill po yung pangakong glorification sa lahat ng manan. Panghuli po, pero bago yon, itina-challenge ko po ang lahat ng visitors. Sa lahat po ng wala pa talagang tunay na relasyon kay Kristo, pinapakilala natin ang Panginoong Hesus. Siya po yung gospel. Siya po yung biyaya ng Diyos sa atin. Kung bakit biyaya ng Diyos, isipin ninyo mga kapatid, ikintal natin sa ating isipan. Diyos po siya mula sa walang hanggan. Pero nagkatawang tao, nagpakababa, nanirahan sa piling natin, naging alipin hanggang sa kamatayan sa krus. Ano ang layunin? Dahil po sa kalagayan nating pagkamakasalanan, hiwalay sa Diyos. Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 11 hanggang 12, wala tayong Diyos. Pagan tayo. Bilang makasalanan, pinaglaruan ng mundong ito. Pero napakabuti ng Diyos. Ibinigay niya kaysa isang buktong na anak. Pero minsan, hindi natin pinapansin. Kasi magmula nung kumaling ako, sabi ko sa Panginoon, sorry. Panginoon, hanggat ako'y nakakapagsalita, ipapakilala kita. Mga kapatid, yung mga wala sa Panginoon, kung ano man ang paniniwala mo na hiwalay kay Kristo, i-reject mo yan. Kilalanin mo si Kristo. Walang ibang sinugo dito ang Diyos Ama, kundi si Kristo lamang. Siya po yung nagsakripisyo sa krus. Minsan nadadaya tayo ng mundong ito. Nadadaya tayo bilang mananampalataya na minananaang kasalanan. Napapabayaan natin ang dapat hindi pabayaan. Sorry mga kapatid. Sana magising tayo. Sa mga wala pa sa Panginoon, it's about time. Lumapit ka kay Kristo. Magpakumbaba ka sa Kanya. Hingin mo ang Kanyang awa. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mawawala dito sa mundo. Ang daming offer ng mundo, mga pagkain na nakakasira ng ating kalusugan. Pero ang tanong, gaano mo iniisip ang iyong kaluluwa? Ang kaluluwa ang madumi na dumihan ng kasalanan. Walang ibang maglilinis kundi ang gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya challenge ko kayo, kung ako'y may kinakausap dito na wala pa sa Panginoon, it's about time, mga kabataan, sino man sa atin, hingin mo ang awa ng Diyos. Kahabagan ka ng Diyos na maligtas ka rin.
at magpatuloy ka kay Kristo. Pagsisihan mo ang kasalanan dahil walang kwenta ang buhay na mabuhay dito sa mundo kapag hindi natin nakilala si Kristo. Yan ang sinasabi ko sa bawat isa. At tayo mananampalataya, mas lalo tayong magpursigi, maglingkod sa Kanya. Itaguyod natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang ikatlo, mga kapatid, the defense against deception. Napakaraming aral ngayon sa panahon natin. Ang sabi niyang verse 4, sinabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Ang linaw-linaw po. Ang panganib po ng pagdaragdag kay Kristo. Ang maling aral sa Kolosas ay malamang na yung binanggit ko kanina, pinaghalong legalismo nga po ng mga Hudyo at sinaunang gnostisismo na nagmumungkahi na ang mga mananampalataya daw ay nangangailangan kay Kristo kasama ang special na kaalaman. Pagsamba nga po na binanggit ko kanina sa anghel o mahigpit na mga tuntunin ng ascetic upang maging tunay na banal. Pag sinabi pong ascetic, hindi po ascetic. Kumbaga, tama ba yung pronunciation? Ascetic. Dinidescribe po nito a lifestyle characterized by strict self-discipline, abstinent from worldly pleasure, and self-denial open for spiritual, religious, or philosophical reason. Legalismo po ito. Pag ito ang i-inject natin sa tao, na ito ay nagdaragdag kay Kristo, isang direktang pag-atake sa kasapatan ng ginawa ni Kristo sa krus. Yun po. Pagdaragdag po yan. Ay complete na nga po yung terminong it is finished. Klaro na po yun. Sapat na yung ginawa ni Kristo. Para tayo po ay mahango sa tiyak na kapahamakan at mamuhay na may kabanalan tuloy-tuloy hanggang sa kaluwalhatian. Ito po ay partikular na nagbababala laban sa pagiging lihis ng mga taong nagpaparumi sa krus. Alam ba niyo kung bakit binanggit yung nagpaparumi sa krus? Kasi dinadagdagan nila yung ginawa ni Kristo. Napakalinaw, siya'y nagsakripisyo, namatay sa krus at muling nabuhay. Very simple lang yung paliwanag ng gospel. Naniniwala na ang tunay na karunungan at kaalaman ay inihahayag lamang sa mga naghahanap ng salita ng Diyos kaysa matatalinong argumento ng mundo. Binanggit na yan ni Pablo na sila'y hindi nangangaral sa pamamagitan ng karunungan ng tao at karunungan ng mundo. Nagbababala po si Pablo laban sa mga mapanghikayat na salita, mapangakit na pananalita. Kasi ang kahinaan natin, hangang-hanga tayo pag mahusay magsalita. Pero ang tanong, ano yung substance na sinasabi? Nakaugnay ba yan kay Christ? Yung po lagi nating titingnan na ang huwad na guro ay lumilitaw na luhikal, logic, at spiritual na ginagawang banal ang legalismo. Mahirap po mga kapatid. Kaya kaiingat po tayo sa ating panahon. Meron po kaming napuntahan. Puro nadidinig namin, puro panaginip. Na naginip ako kagabi. Pinapahiwatig ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 5. I think verse 5. Basahin na lang nyo doon. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalanin. Napakarami nating iniisip ngayon. Problema natin sa pamahalaan. Problema sa maraming bagay. Tama, mananaginip ka. Ang dami ko napapanaginipan eh. Iba-iba. Kadalasan hindi direktang, dito po, hindi direktang tinatanggi ng bulang guro si Kristo. Yan ang malaking problema, kaya maraming nadadaya eh. Hindi po naman talaga nila direktang tinatanggi si Kristo. Ang problema po, nagdaragdag lamang sila ng
mga bagay tungkol kay Kristo. Lagi nating inuulit-ulit yung mga legalism. Si Kristo, kasama ng mga mystical na karanasan, mystical power. Alam niyo ba yung mystical power? Para mga hindi. Naalala ko, may nagkukwento. Pinakita pa yung picture, alam mo, itong batang ito. Nalitas ito, nasa aksidente. Isipin mo, nakaupo sa gulong ng sasakyan na nakabaliktad. Gusto ko nang maniwala nakaligtas sa aksidente, pero yung sinabing nakaupo yung bata sa gulong. Kaya ingat po tayo. Tinawag ito ni Pablo na panlilinlang dahil minamalit nito ang kasapatan ni Kristo. Sufficient po si Christ. Kaya lagi kong china-challenge na mas kilalanin pa natin si Christ. Ang filosofiya na binabalaan ni Pablo, anumang sistema ng pag-iisip na sinusubukang dagdagan, palitan ang pagiging simple ng gospel. Kabulaanan po yan. Alam niyo yung salitang kabulaanan? Kasinungalingan. Natutunan ko po yan sa Libo, Pulilio Island. Sa bulaan naman ng taong ito, bulaan. Yun ang mga terminong ginagamit nila doon. Ang punto, lahat ng aral na hiwalay kay Kristo, hindi nakatuon sa Ebanghelyo ay pawang mapanganib na maglalayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Si Jerry Bridges po, 1929 to 2016, isa po isang prominent evangelical Christian author, speaker, and long-term staff member with Navigators, known for his focus on holiness, grace, and gospel-centered living. Ito po ang sinabi niya, batay sa konteksto ng verse 4. Sabi niya, batay sa konteksto ng verse 4 at karaniwang interpretasyon ng Biblia, ang babala laban sa panlilinlang ay kinabibilangan ng mga mapanlinlang ng mga argumentong mapanghikayat o magandang pakinggan na tila makatuwiran ngunit lumihis sa kasapatan ni Kristo. Ang mga pangunahing aspeto ng pananaw na ito sa panlilinlang ay kinabibilangan ng kalikasan ng panlilinlang. Ang maling turo ay kadalasang tuso, mahuhulaan at nababalot ng kapanipaniwala at kaakit-akit na pangangatuwiran. Pagtarget sa mga puso na hindi matatag. Mga argumentong ito ay dinisenyo upang linlangin o dayain. Kadalasang tinatarget ang mga walang matibay at walang lubos na kaalaman sa kasapatan ni Kristo. Yun po mga kapatid, maganda yung pong sinabi ni Jerry Bridges. Meron po akong libro na pinagbalik-balikan tungkol sa holiness. Napakaganda po na kanyang mga sulat. Sa ating pong pagtatapos, a challenge about isa, naway maunawaan natin ang kasapatan ni Kristo sa usapin ng katiyakan ng pagkaunawa sa Kanya. Lalo na ang katiyakan ng pagkaunawa na si Kristo ang kaban o imbakan ng lahat ng karunungan at kaalaman na magagamit natin bilang depensa laban sa papanlinlang na aral. Mga kapatid, naway mithiin natin bilang mananampalataya ang lumago sa mga katotohanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos na alam natin matatagpuan sa ating Panginoong Kristo. Mayroon tayong Bible. Basahin natin ito. Pag-aralan nating mainam. I-meditate natin. Mga kapatid, yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Sabi ko kanina, ang daming pagkain dito sa mundo, pang physical. Pero wag naman nating pabayaan ang pagkain ng ating kaluluwa. Nabuhay na po ang ating espiritu sa kamatayang espiritual. Pero dapat isustain natin ng Word of God. Mayroon tayong kakayahan ang unawain ng mga karunungan at kaalaman na nakaimbak kay Kristo. Dahil sa gabay at
kaalaman na nakaimbak kay Kristo dahil sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Mayroon tayong Holy Spirit. Nagdudwell sa atin ang Holy Spirit. Ang sabi po ni John Bunyan tungkol sa ganap na katiyakan ng pagkaunawa, tinalakay ni John Bunyan ang lubos na katiyakan ng pagkaunawa, madalas na inuugnay sa Colossus chapter 2 verse 2 bilang isang ganap at matatag na pagsasakatuparan ng katuwiran ni Kristo. Naniniwala siya na ang tunay na kapahingahan ay hindi lamang nagmumula sa pagsang-ayon sa intelektual o pagsisikap sa moralidad, kundi sa pamamagitan ng malalim na pagkaunawa na ang katuwiran ng isang mananampalataya ay matatagpuan ng buo sa persona at sa natapos na ginawa ni Kristo. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Pagpalain tayo ng Diyos. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming mahihina, nadadaya ng nakadikit na kasalanan sa aming pagkatao, nadadaya kami ng katamaran, kaya minsan kapos kami sa malalim na pagkaunawa tungkol kay Kristo. Kahabagan niyo po ang bawat isa sa amin. Kami po bilang mga mananampalataya, nawa mas lalo naming asamin, mas lumalim pa kami ng pagkakilala sa inyo. Bilang aming tagapagligtas, Panginoon ang aming buhay, na nagpapakilala sa aming amang nasa langit, na hindi namin nakikita bagamat nararanasan namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat po at sa tulong ng banal na Espiritu alam namin ang mga bagay na mahirap unawain ng tao ipinapaunawan niyo sa amin dahil ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay at naninirahan sa amin. Sa mga wala pa na tunay na relasyon sa inyo, nawa po kahabagan niyo po ang bawat isa. Abutin po ninyo, na bigyan niyo po ng kaunawaan, mabuhay ang kanilang kamatayang espiritual sa kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kahabagan niyo po ang bawat isa dahil walang ibang pinakamahalaga sa buhay namin ang maligtas ang aming kaluluwa. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.